Generosity is a gift. It attracts people, but doesn't guarantee to make them stay. Let's not try to copy someone else's spending if it is beyond our income. Kung ano ang meron, magpasalamat sa Diyos. Don't live beyond your means. Spend what you can afford and avoid unnecessary debt. Now, let me share this story na shinare lang din sa akin, nakapulutan natin ng aral. Sabi niya, Ate Belle, we used to live with this couple na naging sobrang generous sa amin. Sa isang bahay, marami kami doon and itong mag-partner ay grabe mag-treat not only to us but also to the people na kasama namin sa bahay. Sa umaga ay tinitreat kami ng Starbucks, sa hapon tinitreat kami ng masasarap na pagkain at hindi lang yan isang beses sa isang week at minsan nagsusunod-sunod pa na araw. But dumating sa time na nagwa-wonder na kami and we felt uncomfortable sa minsan sa panlilibre sa amin. Now, tiningnan namin na we know their business, we know the source of their income, and if we will analyze, seems that yung possible na kinikita nila doon, parang hindi sasapat sa generosity na binibigay nila sa amin. Now, hanggang sa dumating sa time din na nagre-refuse na rin kami kasi nahihiya na rin kami sa treat sa amin. Hanggang sa umalis kami sa bahay na yon, lumipat kami at nabalitaan na lang namin for how many months ang nakalipas na yung couple na yon ay wala na doon sa bahay na yon at pumunta na sa ibang lugar. Hanggang sa nabalitaan namin na yung dalawa ay baon na pala sa utang. Now, let's pause here. Let's get the lesson. Walang masama sa pagiging generous. In fact, gustong-gusto yan ng Diyos. Pero ayaw ng Diyos na mabaon tayo sa utang. Let's not try to impress people with our spending when we know it is not within our budget. Otherwise, we may end up in debt. Now, Luke chapter 14, verse 28. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? 1 Timothy chapter 6, verse 6. But godliness with contentment is great gain. Kung ano ang meron, pagkasyahin natin. Kung kaya natin manlibre na tayo. Pero hindi ibig sabihin na manlilibre tayo pero labas na pala sa meron tayo na to the point na mangungutang tayo dahil ang tawag doon ay compromise. And it is not the will of our Father for us na mabaon sa utang. Generosity is a gift. It attracts people, but doesn't guarantee to make them stay. Let's not try to copy someone else's spending if it is beyond our income. Kung ano ang meron, magpasalamat sa Diyos and share with other people.